bukod po dyan ay gusto ring malaman ng Korte Suprema, i-argue po ng magkabilang panig kami sa petitioners kung bakit dapat ideklarang invalid at unconstitutional itong 2025 budget sapagkat nga po hindi tayo pwedeng makapagpasa ng ating taunang budget base sa blankong bicameral conference committee report na ito po'y final, approved, ratified, and signed by the members of the bicameral conference committee. Pinakita po namin sa inyo yung ratified, approved, and signed bicameral conference committee report na kung saan ipinakita natin 18 items ay blanco na nagkakahalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Mahalagang pinag-uusapan natin dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kahit saan po ako magpunta ng panig ng Pilipinas, bahagi ng aking pangangampanya bilang senador ninyo. Number 56 po sa balota, Attorney Vic Rodriguez, tinatanong tayo ng update. Ano na ba ang latest diyan sa GAA hearing? Ito po yung latest. Nagbigay po ng notice muli ang Korte Suprema at natanggap po ito kanina ng ating mga abogado, pinaghahanda para sa May 19, 2025 hearing, gaganapin po ng alas 10 ng umaga. At nandun din po sa pinag-uutos ng Korte Suprema ang pagdalo nung kinatawan sa Marikina, si Congresswoman Kimbo, ganun din po si on the part of the Senate, yung chairman po ng Finance Committee at contingent po ng Senado pagdating sa Bicameral Conference Committee, si Senator Grace po, pinag-a-attend din po, ang kanyang presensya ay compelled. At ganun din yung una na nilang binubuntunan ng sisi, yung mga manggagawa, yung matitino at tapat na manggagawa ng Kongreso dyan sa mababang kapulungan at sa Senado, yung tinatawag nating miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee, pareho sa Senado at sa House of Representatives ay mariing pinapaalalahanan ng Korte Suprema na dumalo at maging present sa gagawing pagdinig sa May 19, 2025 simula alas 10 ng umaga.